halina Jesus, halina. Sa simula'y sinalog mo, O Diyos, kaligtasan ng tao. Halina Jesus, halina, halina Jesus, halina. Tayo magdiwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga panalig, may magandang gagawin ang Diyos. Kinakailangan mo lamang manampalataya. At kung meron po tayong pananampalataya katulad ng centurion, magaganap ang kagalingan, magaganap ang milagro. Sa mga pagkakataong tayo nagkamali, nagkasala, nagduda, nawala ng pananampalataya sa Diyos, magbalik tayo sa Diyos na punong-puno ng pagmamahal. Aminin natin at hingin ng kapatawaran ang ating pagkakasala. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong kami maging masigasig sa paghintay sa anak mong darating. Sa kanyang pagkatok, siya naway aming mapatuloy, sapagkat siya ang pinananabigan namin sa aming pagdalangin. Sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Ito ang pangitain ni Isaías na anak ni Amos tungkol sa Huda at sa Jerusalem. Sa mga huling araw, ang bundok na kinatatayuan ng templo ng Panginoon ay mamumukod sa taas sa lahat ng bundok. Daragsa sa kanya ang lahat ng bansa. Ang maraming taong lalapit sa kanya ay magsasabi ng ganito, "Hali kayo, umahon tayo sa bundok ng Panginoon, sa templo ng Diyos ni Jacob, upang malaman natin ang kanyang mga daan at matuto tayong lumakad sa kanyang mga landas, sapagkat sa Sion nagmumula ang kautusan at sa Jerusalem ang salita ng Panginoon. Siya ang mamamagitan sa mga bansa at magpapairal ng kapayapaan. Kung magkagayon, gagawin na nilang sudsod ang kanilang mga tabak at karit ang kanilang mga sibat. Wala nang magsasanay sa pakikibaka at mawawala na ang mga digmaan. Halina kayo sa bahayanan ni Jacob at tayo'y lumakad sa liwanag ng Panginoon." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Ako ay nagalak. Sasabihin ganito, sa bahay ng poon ay pumasok tayo. Sama-sama kami matapos sapitin ang pintuang lungsod nitong Jerusalem. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Yaong Jerusalem kay ganda ng anyo. Maganda ang ayos ng muling matayo. Dito umaahon ang lahat ng angkan, lipi ni Israel upang magsambahan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Ang hangad ang poon ay pasasalamatan, pagkat ito'y utos na dapat gampanan. Doon din naroon ang mga hukuman at trono ng haring hahatol sa tanan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Ang kapayapaan nitong Jerusalem,
Sikapin ang poon yaong idalangin, ang nagmamahal sa inyo, pagpalain. Pumayapa nawa ang banal na bayan, at ang palasyo mo ay maging tiwasay. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Dahilan sa aking kasama't katoto, sa iyo Jerusalem, ang sabi ko'y ito, ang kapayapa ay laging sumainyo. Dahilan sa templo ng poon, ating Diyos, ang aking dalangin, umunlad kang lubos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Ang rin, mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, pagpasok ni Jesus sa Capernaum, lumapit ang isang kapitang Romano at nakiusap sa kanya, Ginoo, ang alipin ko po'y naparalisis. Siya'y nararatay sa amin at lubhang nahihirapan. Paroroon ako at pagagalingin siya, sabi ni Jesus. Ngunit sumagot sa kanya ang kapitan, Ginoo, hindi po ako karapat dapat na puntahan pa ninyo sa aking bahay. Sabihin po lamang ninyo at gagaling na ang aking alipin. Ako'y nasa ilalim ng mga nakatataas na pinuno at ako naman ay may nasasakupang mga kawal. Kung sabihin ko sa isa, humayo ka, siya ay humahayo. Sa iba, halika, siya'y lumalapit. Sa alipin ko, gawin mo ito. At ginagawa niya. Na mga si Jesus, nang marinig ito at sinabi niya sa mga taong sumusunod sa kanya, sinasabi ko sa inyo, hindi ako nakatagpo ng kahit sa Israel ng ganito kalaking pananalig. Tandaan ninyo, marami ang darating buwat sa silangan at kanluran at dudulog sa pag nakasalo ni na Abraham, Isaac at Jacob sa kaharian ng langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Lunes sa unang linggo sa panahon ng pagdating, magandang umaga mga kapanalig. Good morning po. Panahon na po ng Adbyento at tayo po ay maghahanda sa pagdating ng Panginoon. Maghahanda po tayo para sa isang taon ng panibagong liturgical year ng simbahan. At ngayon nga po ay ginagabayan po tayo na ang Diyos ay dumadaan sa ating buhay, dumadalaw sa atin araw-araw. Pero kapanalig, nakikita mo ba ang pagdaan ng Diyos? Kasi po dumadaan ang Diyos, pero kapag hindi mo pinansin, hindi mo pinatuloy, lalagpas lamang siya. May mga oportunidad na ipagkakaloob ang Panginoon, may mga biyaya na bibigay ang Diyos, pero kung hindi mo siya papansinin, hindi ka naman nagdadasal, lalagpas lamang yung mga oportunidad na yan, masasayang. Ang ganda po nitong Roman centurion kasi nakita niya si Jesus at pinakiusap niya na pagalingin ni Jesus ang kanyang aliping may sakit. At ang sabi ni Jesus ang ganda, pupuntahan ko. Sabi ng Roman centurion, wag na po. Hindi po ako karapat dapat na puntahan pa ninyo sa aking tahanan. Sabihin niyo lamang. Sabihin niyo lamang at gagaling ang aking alipin. Namangha si Jesus. Pakalaki ang pananampalataya nitong Roman centurion. Kapanalig, kaya mo bang
manampalataya. Ano po ba yung pananampalataya? Yung po bang pinanghahawakan mo at sigurado ka, may magandang gagawin ang Diyos? May magagawa ang Panginoon? May biyayang ibibigay ang Diyos? May milagro na gagawin ng Panginoon? Pananampalataya sa Diyos. Yung bang, oo, gagawin natin ang lahat ng magagawa natin bilang tao, pero ang Diyos ang magsasakatuparan. Ang Diyos ang tatapos. Gagawin mo yung kaya mong gawin bilang tao at yung di mo kayang gawin, ang Diyos ang gagawa. Pananampalataya. Ang tao po may pananampalataya ay isang taong may plano sa buhay. May vision, may goal. Ikaw kapanalig, ano ba ang gusto mong mangyari? Ano ba ang plano mo? Kasi kung wala ka naman palang gusto, anong pananampalatayanan mo na gagawin ng Diyos sa buhay mo? Anong ipagdadasal mo? Wala. Hindi ka magdadasal. Hindi ka magsisimba. At kasi wala ka naman palang gusto na mangyari sa buhay mo. Ang taong may pananampalataya, may plano po siya. At yung plano na yon, yun yung ipinagdadasal niya. Sa simula ng panibagong liturgical year, we begin with the end in mind. Ibig sabihin, ano yung gusto mong ibigay sa iyo ng Diyos ngayong bagong taon na ito? Anong gusto mong mangyari ngayong darating na Pasko, sa darating na Kwaresma, sa darating na panahon ng pagkabuhay? Ano yung gusto mong mangyari? Opo, may mga pagkakamali tayo dati, pero natuto tayo mula doon sa mga pagkakamali na yan. At ngayon, kung papayagan mo ang Diyos na baguhin ka, kung papayagan mo ang Diyos na maghari sa buhay mo, may maganda talaga na magaganap sa buhay mo, pero kailangan mong ipagdasal iyon. Kaya nga, humingi ka para ikaw ay tumanggap. Humanap ka para ikaw ay makatagpo. Kumatok ka para ang pinto ay pagbuksan. Pero, saan kang pinto kakatok? Ano yung hahanapin mo? Ano yung hihingin mo? It's up to you, kapanalig. Kaya mag-iisip ka talaga. Mag-e-effort ka talaga. At talagang titingnan mo yung paligid mo. Papakiramdaman mo yung mga minamahal mo upang malaman mo ano yung kailangan nila, ano yung makabubuti sa kanila, ano yung hihilingin mo sa Diyos. Mag-isip ka kapanalig, ano ba yung goal mo? Ano ba yung gusto mong mangyari? Halimbawa, ano, gusto mo bang pumayat? Meron bang gusto mong pumayat dito? Ano? Kanina, sabi nung isang kausap ko, pangarap daw niya, tama ba, naalala ko, 34, 24, 35, yan daw po ang, ano ba, figure ba tawag doon na pangarap niya. Pakalit naman ka ako, 24. Naisip ko ako 30 plus ako eh. Hindi ko na sabihin, ano, ang hirap naman ka ako. Pero at least may goal. May goal. Ngayon daw kasi 50 siya eh. So, babawasan niya yun. Kumbaga, may goal. Ikaw kapanalig, anong goal mo? Gusto bang bumuti yung pag-aaral mo? Bumuti yung trabaho, yung negosyo mo, yung ipon mo? Edi simulan mo. Ang isang suggestion po sa amin sa pag-iipon, yung tinatawag na 10, 20, 70. 10% ng kita mo, bigay mo kay Lord. Kailangan mong magbalik sa Diyos. At 10% lang naman ang hinihingi niya. Lalo kanyang pagpapalain kapag binibigay mo yan sa Diyos. Tapos 20% ng kita mo, save mo yan. Maglaan ka rin ng emergency fund. Kasi baka biglang magkasakit ka katulad ngayon. Panahon ng sipon, panahon ng pag-ubo. May mga emergency na mangyayari talaga. Maganda, meron kang naitabi. At yung 70% doon, budget mo yun. Ano yung plano mo? Ano yung gusto mong mangyari sa pamilya mo? Pagkakaisa, maging mas malapit ka sa anak mo, mas magkaroon ng bonding ang pamilya, mag-serve ka, mag-serve yung buong pamilya sa Panginoon. Meron po kaming Gawad Ulirang Pamilya Award. At alam niyo po kapanalig, simple lang po yung criteria dito sa Ulirang Pamilya Award namin. Yung bang lahat ng miyembro ng family nagsiserve sa parokya. Yun lang po, apakasimple. Pero nahihirapan po kami maghanap. Pero may nakita po kami, 3 pamilya. At sila po yung bibigyan namin ng award. At kapanalig, ano ba yung goal mo?
Pwedeng goal yun. Yung bang lahat ng members ng family mag-serve sa parish. Yung bang mailapit mo sa Panginoon. Ano yung goal mo? Kasi yung goal mong yan yung pagdadasal mo. At mananampalataya ka na tayo ang Diyos ang makapagbibigay niyan, ang makagagawa niyan. Maliwanag po dito sa Roman centurion, ano yung gusto niya? Ang gusto niya, yung alipin niyang may sakit, gumaling. Kahit siya'y Romano, lumapit siya, humingi siya ng tulong sa isang Hudyo. Mataas ang posisyon niya, pero nagpakumbaba siya at lumapit siya sa isang Hudyo. Hindi po ginagawa ng isang normal na Romano ito. At kahit naman po ang isang Hudyo ay hindi rin po basta-basta tutulong sa isang Romano. Magkaaway po yan. Sinakop ng Romano ang Israel. Pero ginawa pa rin ng Roman centurion. Siya yung nagpakumbaba. At ang sabi pa niya, hindi po ako karapat dapat napuntahan pa yung bahay namin. Kasi alam po ng Roman centurion, ano yan may tradition ng mga Hudyo. Hindi pwedeng pumasok sa bahay ng hindi Hudyo. Magiging marumi yung Hudyo na yun. Kaya hindi daw siya karapat dapat napuntahan pa sa bahay. Pero ang sabi niya, sabihin niyo lamang at gagaling. Kapanalig, ano yung goal mo? Ano yung dream mo? Ano yung pangarap mo? Kayang-kaya mo bang sabihin sa Panginoon, Lord, sabihin mo lamang. Gagaling yung nanay ko. Sabihin mo lamang. Mababayaran ko lahat ng utang ko. Sabihin mo lamang, Lord. Sabihin mo lamang. Aayos ang buhay. Ma-approve yung visa. Matatanggap sa trabaho. Sabihin mo lamang, Lord. Magiging maayos ang lahat. Kanino pa nga ba tayo mananampalataya? Kasi dati nanampalataya tayo sa tao lamang, wala na-disappoint tayo. Nanampalataya tayo sa mundong hirap, pabago-bago ang mundo. Nanampalataya tayo sa sarili natin, ang dami natin pagkukulang. Manampalataya ka sa Diyos lamang. At kay Lord sigurado kapag inialay mo sa Diyos, isinuko mo sa Diyos, ipinagkatiwala mo sa Diyos, talaga magaganap ang pinakamaganda, ang pinakamabuti, ang pinakamagaling sa buhay mo. At matatanggap mo ang isang milagro na tayong ang Diyos ang makapagbibigay. Naway madagdagan ng ating pananampalataya. Ang iyong mga goals, ang iyong mga dreams, ang iyong mga pangangailangan, isuko natin ito sa Panginoon. Manampalataya ka. Lord, hindi po ako karapat-dapat. Pero sabihin mo lamang, Panginoon, at magaganap ang milagro sa aming buhay. Amen. Sa pagpasok natin sa panahon ng Adbyento, dalangin natin ng buong puso sa Diyos na ating Ama, na ang pagkakataong ito ay maging bagong simula ng biyaya na magbubunga ng kapakinabangan para sa atin. Ating isamo, Diyos ng awa, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos ng awa, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga naglilingkod sa simbahan, naway makapaghatid ng liwanag ng Ebanghelyo sa buong sangkatauhan. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng awa, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ating sariling buhay, naway maipakita natin sa mga nangangailangan ang ating tulong na pag-ibig at habag, katulad ng ipinamalas ng kapitan ng mga sundalong Romano sa kanyang utusan. Manalangin tayo sa Panginoon.
Diyos ng awa, dinggin mo ang aming panalangin. Atin nawang unawain at tanggapin ang mga taong iba, ang lahi at pananampalataya kaysa sa atin. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng awa, dinggin mo ang aming panalangin. Sa kanilang pagdurusa, ang mga matatanda, mga nangungulila at mga may sakit, naway paginhawahin ng pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng awa, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga kapatid nating namayapa na, naway makatagpo ang Panginoon na pinananabikan nilang makapiling. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng awa, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming Diyos, tulungan mo kaming lumago sa pagka-mahabagin at makapagbigay ng pag-asa sa lahat ng nakadaupang palad namin. Lapit nawa kami ng panahong ito ng Adbyento sa iyo at sa isa't isa habang masaya naming iniintay ng may buong pag-asa ang pagdating ng iyong anak, aming tagapagligtas, si Jesucristo, aming Panginoon. Amen. Alay namin sa iyong pagdating, kabutihat, pag-asa't mga naway kamtin. Itong alak at tinapay, mga bungang alay, talo ng pawis at biyaya ng langit. Manalangin tayo mga kapatid upang itong ating pag-aalay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na ikaw rin ang nagbigay. Magdulot nawa ito ng gantimpalang kaligtasan na ngayon pa man ay amin ang pinakikinabangan sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ang naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon, siya'y sinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya kinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakasama niya kaming matapat. Siya naging hindi naiba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya ay puspusang nagdiningning. At ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaysa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuna ang langit at lupa ng kalwalhati. Sa ngalan ng Panginoon, Osana, Osana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan.
Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito. Pampara sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisan kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati iyon, niabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco, aming Santo Papa, Leonesto, aming Obispo, at ng Tanang Kaparian, alalahanin mo po mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos. Kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, O Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubilin ng Panginoong Jesus, may pananampalataya. Tumawag tayo sa Amang nasa langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala
At yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan ng kapayapaan. Kapayapaan po sa inyo lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, ng mga kasalanan ng mundo, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga ginigiliw, naririto si Kristo, ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Si Jesus ang ating pag-asa. Halina tanggapin natin siya sa banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa Birhen ng Immaculada Concepcion. O kalinis-linisang Birhen at mapagkandiling ina, buhat sa aming abang kalagayan at pagkakasadlak sa kasalanan, ipinagmamakaamo namin sa iyo na pagdalita ang dinggin ng aming mga kariingan at tapunan kami ng sulyap ng mga matamong maawain. O batis ng awa, marapatin mo pong dinggin ang pagdarasal naming ito upang maging daan na ipagtatamo namin ng iyong masaganang biyaya, hindi lamang para sa aming katawan, kundi lalong-lalo ng mga makasalanan at ikapapanuto nitong aming bayan, alang-alang sa walang hanggang kaluwalhatian ng Diyos. Amen. Mahal na Birhen ng Immaculada Concepcion, ipanalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, mapakinabangan nawa namin ang aming pinagsaluan upang sa aming paglalakbay dito sa lupang ibabaw aming
mapanaligan ang iyong pagpapalang pang magpakailanman. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapanalig, sa darating pong Lunes, kapanalig, walang imposible sa Diyos. Magtiwala ka, may pag-asa tayo kay Jesus. Sumayin niyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo. Ingatan kayo. Pagalingin kayo ang inyong pamilya at mahal sa buhay ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Naihain ang banal na misa. Humayo kayo sa kapayapaan na nanalig kay Kristo. Salamat sa Diyos. O salutaris hostia, quae celi panis ostium, bella premun hostilia, darobur fer auxilium, unitrino que Domino, sit sempiter na gloria, qui vitam sine termino, nobis donet in patria. Amen. Mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Jesucristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo'y manikluod at sumamba sa Panginoong Jesucristo sa kabanal-banalan na sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Lalong higit ang ating mga may sakit at ang mga nakaratay na sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat ng tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din pinapanalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan na ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, salina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Sukristo, ang kordero ng Diyos na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubo sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal, pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman.
Panalangin ng pagbabasbas. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, pinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawalan na ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, ang mga may matinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin, aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagaan ng loob upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kami, dalawin ang tahanan na ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Mananawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui et antiquum documentum novo cedat ritui prestet fides supplementum sensum defectui genitoque lauset jubilatio salus honor virtus quoque sit et benedictio procedenti abur troque comparsit laudatio. Amen. Amen. Panem de cele presis eis. Omne delectamentum in se habente. Oremus. Deus qui nobis sub sacramentum mirabili, passionis tui memoriam reliquisti, tribueque sumus, ita nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tui fructum in nobis iutas sentiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Purihin ng Diyos.
Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Yesu Cristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo, tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang Purihin puso. ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Yesu Cristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang malwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin San Jose, kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment thine. O Jesus Nazareno, dinarangan